Thank you. Maupo po kayong lahat. Una, salamat sa Diyos. Medyo binigyan tayo ng magandang weather today. Sana magtuloy-tuloy dahil natutuwa po ako at nagkakasama-sama tayong lahat ng mga batang Maynila ngayong araw na ito. To our partners in the national government, our beloved members of Congress who are present today, Congressman Junicio, Congressman Joel Chua, Congresswoman Giselle Maceda, Congressman Erwin Cheng, to the members of the Sangguniang, with our Majority Floor Leader, Councilor Mon Yupanco, to the President Pro Tempore, Tol Sarkal, and our beloved, magaling na Vice Mayor Chi Atienza. To the members of the City Council, department heads, bureau chiefs, mga kawani ng City Hall, to our barangay officials, mga kinatawan ng iba't ibang organisasyon, mga panauhin naririto sa Quirino Grandstand, and especially yung aking ex-girlfriend, na ngayon asawa ko na, Daini Dumagoso, sa mga nanonood ngayon sa social media, at lalong-lalo na sa mga paborito ko, mga minamahal kong lolo't lola ng lungsod ng Maynila, I love you. At mga nanay at tata, ayun, may mga asim pa. Huwag kayong magpapaulan. Sa mga minamahal kong nanay, tata at mga batang Maynila, again, salamat sa Diyos sa magandang panahon na ibinigay sa atin. Bago ko po ilahad ang kasalukuyang kalalagayan ng Kapitolyo ng Bansa, saglit muna natin balikan ang kalagayan ng ating dinatnan. We inherited 14.6 billion pesos of unpaid prior years obligation from the previous administration. Ulitin ko po, 14.6. Hindi katulad ng nasabi ko nung una na 10.2 billion PYO or commercial obligation ang iniwan sa atin. Sapagkat nung una ay wala naman pong dokumentong isinumite sa Transition Committee. But as we progress with time, under our watch, unti-unti na nagdatingan ang mga singilin. Kaya umabot po sa 14.6 billion PYO, prior years obligation, or commercial obligation. Namana natin ang Mala-Smoky Mountain na mga basura, kaliwat kanan sa Avenida, Boulevard, Highway,
pati tapat ng bahay natin. Ito'y hindi kwento, kundi naranasan ng Manileño. Nakita, napanood sa telebisyon. Mga basurang hindi nahakot dahil hindi nabayaran ang garbage contractor. Hindi na binayaran, pinalitan pa. At yung pinalit na dalawa, hindi rin binayaran. Ang napaunang utang sa Lionel ay 800 million pesos. Pinalitan ng bago according sa kanilang pinili na dalawang kumpanyang Pileco at Metro Waste Management na nagkautang din ang lungsod na 250 million pesos. Naman na rin natin sa City Hall ang walang kapararakan at pakundangang paggasta sa mga JO. Shout out sa nakare-relate. Humigit kumulang 200 to 447 million pesos kada buwan. Ulitin ko po, hindi po taon, kada buwan na gastos. Sa job order pa lang yan. Sa unang linggo pa lamang po at si Vice Mayor isinama ko sa meeting dahil kaliwat kanan ang datingan nila Judith. Shout out sa nakare-relate kay Judith. Kaliwat kanang dumarating ang due dates ng Meralco, Maynilad, Manila Water, at iba pa bang mga provider ng utilities. In fact, may isa tayong health center, pinutulan agad. Sabi ko sa Meralco, bakit nyo naman pinutulan? Ilang araw pa lang ako nakakaupo. Putulin ko rin kaya poste ninyo. But fortunately, in fairness to Meralco, ay nakinig naman at muling pinower up yung nasabing health center. Pero ano nga ba ang reaksyon natin? Naganap ba ako ng dahilan? Hindi. Hindi natin ginawang dahilan ang mga ito upang tayo petiks or patumpik-tumpik. Kaya naman agad natin nilalatag ang tatlong bagay o gabay sa ating pamamahala. Set clear policy directions. Strengthen the bureaucracy in City Hall. Lead by example. People do not follow promises alone. They follow example. And in Manila, we choose to lead by example every single day. Ang unang hakbang nating ginawa, ibinalik natin ang masinop na pamamahala. Hindi pwedeng puro salita lamang. Kailangan may sistema. Kailangan regular ang monitoring ng bawat sektor. Sa bawat proyekto sa pananalapi at sa galaw ng bawat sangay ng City Hall. Kailangan laging malinaw ang direksyon. Kailangan ang bawat opisyal ng City Hall ay may iisang pagkakaunawa sa datos, sa sitwasyon, at sa tamang pagtugon upang makagawa ng angkop na solusyon. Kaya naman, July 2025 hanggang June 2026,
Nakapagsagawa na po tayo ng mahalagang mga pagpupulong, pagmi-meeting, 43 weekly directional meetings bawat Lunes. Ito ay management committee meetings para isang tono, para isang antena, at sabay-sabay na kumikilos sa isang kumpas. Palakpakan po natin ang mga masisipag na department head and bureau chiefs. May monthly finance cluster meetings din po tayo upang ang mga namumuno sa City Hall ay laging may timely, accurate, and visibility sa ating fiscal position. Hindi pwedeng hula-hula lang. Nagkaroon tayo ng 13 local health board meetings. Ibig sabihin po, halos buwan-buwan nating sinusuri kung saan bumabagal, saan nagkukulang, o saan gumaganda ang delivery ng health services sa Maynila. Ganon din kadalas ang ating local school board meetings upang matiyak ang regular na koordinasyon sa pagitan ng City Government of Manila and Department of Education. Nakapaglabas din tayo ng 109 executive orders upang higit pang maging epektibo ang paggogobyerno, at palakpakan din natin muli ang ating mga department heads. At nais kong ipagpapuri ang mabilis at pagkakaisang tugon ng Konseho ng Maynila. 78 city ordinances ang naipasang mabilis ng mga konsehal sa pamumuno ni Vice Mayor Chi Atienza. A well-run City Hall means a better Manila for all. And when the executive and the legislative branches of local government work as one, every decision becomes faster, every policy becomes stronger, and every Manileños benefit from it. Yan po ang Bilis Kilos 2.0. Mga batang Maynila, mga minamahal kong nanay at tatay ko at lolo't lola, puntaan naman natin sa mga polisiyang ito, sa mga gawaing ito, sa mga ipinatupad nito, saan naman tayo napunta? Ano ang dinakuha natin naman sa loob ng ating pamamahala ng isang taon na ngayon sa pamumuhay natin sa lungsod ng Maynila? Sa masinop na pamamahala, mas mahusay ang revenue collection. Ang inyong pamahalang lungsod, umangat ang collection efficiency sa dating 62.9% nung nakaraang administrasyon, July 2024 and 25, tungo sa 90.3% sa unang taon ng termino natin. Mula sa July 2024 hanggang June 2025, umabot lamang sa 15.5 billion ang city revenue. Ngunit sa panahon natin together, mula July 2025 hanggang June 2026, pumalo ito ng 19.2 billion o mataas na 24%. Ang ibig pong sabihin, nadagdagan ng 3.6 billion na kita ang inyong lokal na pamahalaan.
Kahit na dumaan pa tayo sa nakaraang krisis or oil crisis, at kahit naranasan natin yan, ay patuloy na unti-unting umaangat ang ating lungsod sa pananalapi. Sa kabuuan, nakalikom ang inyong pamahalang lungsod ng 24.9 billion total revenue kumpara sa 20 billion noong nakaraang administrasyon. Palakpakan natin ang ating mga local finance committee. Sa pamumuno ni Secretary to the Mayor, Letlet Sarkal. Baka naman. Kasama si City Treasurer Attorney Paul Vega. City Assessor Attorney Chris Fernandez. Bureau of Permits Director Levi Pacundo. And special mention, Jet, get well soon. Nasa ospital siya ng Maynila ngayon. But she's okay. Our City Budget Officer, Jet Aquino. Cities do not rise on resources alone. They rise on trust. And when Manila regained the trust of its people and its partners, it regained its future. Kaya sa lahat ng mga negosyante, mamamayang nagbabayad ng buwis sa takdang panahon, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa masinop na pamamahala, ang minanang 14.6 billion prior year's obligation ay nabigyan ng tamang solusyon. Hindi man kahit ako, kahit kami, hindi namin lubos akalain, bagamat salat tayo sa pananalapi, nais kong ipahayag sa inyo, mga tagalungsod ng Maynila, mga nandito sa dako sa Luneta, at sa kani-kaniyang bahay, tayo po ay nakapagbayad ng 8.8 billion pesos. Out of 8.8 billion pesos, 7.8 billion pesos dito ay binayaran natin sa prior year's obligation na iniwan sa atin. Tingnan ninyo, sisimpleng ko mathematics. Ang kinita, ETNEP, 20 billion. Ang utang, ayoko naman tayong tawaging mga taga-Maynilang manunuba. Sa mga binili nating pako, pintura, injection, bulak, gamot, kuryente, semento, and so on and so forth. 14 billion. Ang gastusin sa personnel, 6 billion. Magkano ang tinotal ng 14 plus 6? Sabihin nyo, nagsimula ako, 0. Pero sa awa ng Diyos at sa pagtitiwala ng taxpayer, unti-unti tayong nakababangon at nairaos pa nating bayaran ang lumang obligasyon. Kaya ngayon, nais kong ipabatid sa inyo, 6.8 billion na lamang ang babayaran natin sa PYO
na kanilang ibinigay sa atin. Ngunit, pakinggan po ninyo, naging hadlang ba ang minana nating 14.6 billion prior years obligation and commercial obligation? Ang sagot, hindi, sapagkat naipagkaloob pa rin natin ang payouts para sa mga lolo at lola ko, PWDs at solo parents na nagkakalagang 1.6 billion pesos. Hindi naging hadlang ang minana nating 14.6 billion prior years obligation upang makapagbigay ng birthday cake muli at ensure para sa aking mga minamahal na lolo't lola. At sa aking mga minamahal na lolo't lola, nais kong ipabatid sa inyo, yung binigay sa inyong cake dati nung wala ko, ang utang noon, 145 million pesos. Cake na lang, sinuba pa. Pero pumanatag kayo mga lolo't lola ko, out of 145 million, nabayaran na po natin yung 80.4 million pesos. Tuloy ang cake. Susunod na ang ensure. I love you. Hindi naging hadlang ang 14.6 billion na PYO upang maipagkaloob natin ang tamang oras, ang sweldo, year-end bonus at mid-year bonus at incentives ng mga City Hall employees, pati na ang bayad sa JO, COS, personnel nagkakalagang 6.8 billion pesos. Hindi naging hadlang ang minana natin 14.6 billion PYO upang buksan at patakbuhin na ang matagal na nakatenga na Baseco Hospital. Upang buksan ang newly renovated health centers tulad ng Barrio Magsaysay Health Center, Valeriano Pogoso Health Center, upang maglagay ng sapat na gamot at makabagong kagamitan sa 7 ospital, 46 health center na nagkakalaga ng 390 million pesos. Hindi naging hadlang ang 14.6 billion pesos upang matupad natin ang ating tulong sa ating mag-aaral sa PLM, UDM, IRIS na nagkakalagang 531 million pesos combined in 1 year. Hindi naging hadlang ang 14.6 billion PYO upang masimulan natin ang milk feeding program o mas kilalang Your Milk sa 21,000 preschoolers sa 467 daycare centers sa buong Maynila. Hindi naging hadlang ang 14.6 billion pesos upang magawa natin ang bagong programang isinabatas natin sa Konseho ng Maynila, ang Kaagapay ng Batang Maynila, kung saan ang mga taxpayer ay nakatutulong sa mga pamilyang walang kakayanang pinansyal para sa mga highly specialized medical procedure at life-saving intervention para sa kanilang mga anak, asawa, lolo, lola, nanay at tatay na nasa ospital. As of today,
the Office of the Mayor, tumanggap kami at tumugon na sa mga sulat ng mga Manileño. 34,171 letters answered by yours truly. At ang Kaagapay program, bagamat salat tayo, ay nakapaggasta na ng 220 million pesos para sa mga mamamayan ng lungsod ng Maynila. Mga kababayan kong nandito sa Daco Luneta, pwede bang isang masigabong palakpakan para sa ating mga taxpayers ng City of Manila? Mabuhay ang mga taxpayers ng City of Manila. Marami kayong buhay na naduktungan, naitawid, hanggang sa bansang India. Yan ang perang binayad ninyo sa lungsod ng Maynila. Hindi naging hadlang ang minana nating 14.6 billion upang maipagkaloob ang PhilHealth share sa ating mga health workers. Gayon din ang barangay RPT at business clearance shares para sa lahat ng barangay na nagkakahalagang 1.8 billion pesos. At shout out sa lahat ng health workers. Fiesta ngayon. May handa ba kayo? To MHD, BHW, to barangay nutritionists, to all hospitals, health centers. Kanina, pinirmahan ko na ang karagdagang release ng 184 million pesos na bukas ng hapon makukuha nyo na ulit. Paldo, baka naman, as I have said many times, magsisinop ako, and I will give what is due for you. Bukas ang hapon, check nyo na. I'm happy for you. Hindi naging hadlang ang 14.6 billion PYO upang masimulan ang one smart TV, one laptop, one classroom sa pampublikong paaralan ng lungsod ng Maynila. Umabot sa 684 smart TV at 1,379 laptops ang naipamahagi sa kinder at grade 1 sa lungsod ng Maynila. Hindi naging hadlang, lalong-lalo na sa sitwasyon ng mga nasusunugan. Huwag kayo naglalaro ng apoy. Magastos. Hindi naging hadlang ang 14.6 billion upang tumugon agad tayo sa mga pamilyang nasunugan sa lungsod ng Maynila. Umabot na po sa 69 million pesos ang ating ibinigay sa mga biktima. Hindi naging hadlang ang 14.6 billion commercial obligation
upang palakasin ang kakayanan ng Manila Disaster Risk Reduction Office sa pamamagitan ng pagbili ng mga makabagong gamit katulad ng drone na may search and rescue operation with night and thermal capabilities, rapid damage assessment of structure through a 3D or city-scale 3D mapping ng ating lungsod. Ayan po, pag titingnan ninyo, parang normal na drone. Pero hindi po. Iyan po'y maghahanap. Huwag naman sana loobin ng Diyos na dumating sa Metro Manila yung big one. But we, Manileños, and your city government, keep on preparing for the worst. Hindi naging hadlang ang 14.6 billion PYO. Kahit na tayo sinasampal ng kaliwat kanan ng krisis ng langis dahil sa gera sa Iran, naitawid pa natin ang ating mga jeepney drivers, bakery owners at iba pang maliliit na negosyo at mga estudyante na nagkakahalagang 34 million pesos. Hindi naging hadlang ang 14.6 billion upang maipagkaloob ang mga funded allowance ng police, judges, prosecutors, teachers, student allowance na nagkakahalagang 700 million pesos. Hindi naging hadlang ang 14.6 billion upang mabayaran natin si Judith. At hindi lang tayo nakabayad. On time na po tayo ngayon. 307 million. Wala na po tayong utang sa Meralco, sa PLDT, sa Maynilad at Manila Water. Wala nang mapuputulan. Hindi naging hadlang ang minana nating 14.6 billion na PYO upang mabayaran. Uulitin ko, kasi narinig nyo to nung kampanya, bawal lang mag-video habang nagsasalita sa harapan nyo sila. Upang mabayaran ang utang natin sa Land Bank at DBP na nagkakahalaga itong taon lang na ito, nagbayad tayo ng 1.2 billion pesos sa Land Bank at DBP. So it's fake. Hindi naging hadlang ang 14.6 billion upang magamit, shout out sa mga taga-ospital ng Maynila. Tatlong taon nakatenga by tens of millions of pesos a life-saving machine at napakamahal na procedure. Bagamat salat tayo, pinilit ko katulad ng mga ama at ina sa kanyang tahanang iraos at magamit ng mga taga-Maynila. Ngayon, nagagamit na natin ang cath lab sa lungsod ng Maynila, sa ospital ng Maynila. Angiogram, angioplasty. Hindi lang kanal ang dinudot-dot natin mga barangay official, pati barbula ng mga ugat na barado ng mamamayan ng lungsod ng Maynila. Maraming salamat sa ospital ng Maynila.
We inherited debt, but we deliver results. Never compromise the services of our people deserve. Every peso was managed with discipline. Every obligation was met with accountability. And every decision was guided by service to every Manileño. Marahil, tanong ninyo sa akin ay ganito. Yorme, paano natin babayaran ang inutang natin sa Land Bank or DBP na ating pinagpagawa ng pabahay, eskwelahan, ospital, at mga iba pang gusaling kapaki-pakinabang at mga ginastos natin na hindi natin makakalimutan sa karanasan natin habang tayo'y nabubuhay. Noong panahon ng pandemya para bumili ng gamot, ng bakuna, at pagkain buwan-buwan sa loob ng 8 buwan ng 700,000 families. Noong panahon ng pandemya. So nangyari, nakabayad, katulad ng naturan ko, ilang minuto pa lamang ang nakakaraan. Habang kaliwat kanan, kung tinutupad ang mga lumang obligasyon ng nakaraan, araw-araw nating kinakarap ang kasalukuyang obligasyon at ang luma ko namang obligasyon ayon na rin sa batas na ating mga ginawa noong ako'y naging mayor noong 2019 at nagka-pandemya. Nabayaran natin ang Land Bank. Nagbayad na tayo ng 7 billion sa kanila. Nagbayad pa tayo ng 1.2 billion sa panahon natin. So ano po ang ibig sabihin? Ito ay malinaw na katibayan na hindi pahirap sa delivery of basic services ang inutang natin para sa housing, hospital, schools building. Ang tunay na may sala ay ang nagpahirap sa atin ay grave fiscal mismanagement. Yun, yung ipinampahid sa labi na mantika sa ating mga ilang mamamayan sa lungsod. Dinudututan tayo ng JO. Ang kinita mo, POSAM, ang kinita nung nagbigay, 30. Ngunit sino ang nagsakripisyo? Mamamayan ng lungsod ng Maynila. Kaya hindi totoo na hindi makakabayad dahil nagawa po natin bagamat malaki ang obligasyon ng nakaraan. Kaya malinaw ito at patuloy na magiging malinaw ito. We did not inherit excuses. We inherited obligation. And through disciplined fiscal management, we turn that into stability. And stability into better services for every Manilans. Masinop na pamamahala, naging matatag ang fiscal at financial management ng lungsod. No more overspending for job order personnel in Manila. Kung dati-rati umaabot ng 200 hanggang 400 buwan-buwan, ngayon po 60 to 80 million pesos na lamang ang ginagasta natin buwan-buwan. Muling binuhay ang Go Manila App. At dahil doon, kahit Sabado, bagyo, umuulan, may dilubyo, holiday, nagkaroon ng access makabayad ang mga
taxpayers of the City of Manila na kumisan, pag pinagsama-sama natin yung binayad nila sa araw ng Sabado, sa araw ng Linggo, holiday, halos 367 million pesos. Hinabol natin na magbayad ng buwis. Ito'y napapanahon sa sitwasyon nating lahat. Imbis na makisawsaw tayo sa malakas na ingay at galit kaugnayan ng flood control scandal, pinili nating hanapin ang mga flood control contractors upang sila'y papanagutin. Papanagutin saan? Within our authority as local government unit. Within the bounds of the law. Hinabol po natin silang lahat. At pinagbayad ko sila ng contractor's tax sa lungsod ng Maynila. Dahil dyan, sila ang magpasanggang ngayon, nagkukwentuhan pa lang sa Maynila, nagkakwentahan na at nagkabayaran na umabot sa 309,346,851 pesos. Ito ay mga panahong 2023, 2024, 2025. Yung iba, nakademanda pa. Kaya po, siguro dapat lang na magalit ang buong bansa dahil sa flood control scandal. Tama po yan. Dapat silang usigin ng national government sa kanilang mga dapat panagutan. Tama po yan. Ngunit sa Maynila, kilikili ang tama nila. Italpak nyo na. Shout out sa tumatalpak dyan. Kaysa laway, kaysa galit, kaysa inis. Nag-isip tayo, ano ang magiging kapakinabangan ng mamamayan ng lungsod ng Maynila? 309 million pesos. Kaya po, simula ngayon, lahat ng project ng DPWH hindi maaprobahan hanggat walang building permit sa lungsod ng Maynila. Sa pagbabalik ng isang masinop na pamamahala, bumalik din ang tiwala sa Maynila. Tumaas ng 332% ang bilang ng mga bagong rehistradong negosyo sa Bureau of Permits. Sa lahat ng mga bagong namumuhunan sa lungsod ng Maynila na nairehistro sa loob lamang ng isang taon. Maraming salamat sa inyo sa muli ninyong pagtitiwala sa lungsod ng Maynila. Ang ibig sabihin, karagdagang trabaho at mas malaking ambag sa paglago ng ekonomiya sa kabisera ng bansa. Palakpakan po natin ang mga namumuhunan sa lungsod ng Maynila. Tumaas ng 105% ang business renewal sa ating lungsod. Maraming salamat po at ibig sabihin nito na papanatiling na poprotektahan ang mga trabaho ng mga tagalungsod ng Maynila at mga kababayan natin sa konstruksyon ng gusaling nabigyan ng permit ng Office of the Building Official. Nung araw, noong panahon nila, umabot lamang sa 2.7 billion investment ang pumasok. Tayo, krisis, walang tsape, laway lang. Ngayon po, malugod kong ipabatid sa inyo, 9.3 billion pesos ang umabot na investment
sa lungsod ng Maynila. Dahil bumalik ang tiwala sa Maynila, lalo ring lumakas ang ugnayan natin sa international institution at mga pamahalang panlungsod. 94 foreign diplomats ang bumisita sa atin. Madalas dinudugo ako ng kaka-Ingles. Pero okay lang sapagkat nakapagbibigay ng oportunidad ng people-to-people exchange, business partnership, at economic development. Muli ring pinili ang Maynila upang pangunahin katuwang ng national government, pagpapatupad ng rice distribution, scholarship, medical, health services, lawa at binhi program, walang gutom program, pre-positioning of disaster goods at iba pang social protection program kabilang ang 4Ps. Palakpakan natin ang mga kabinete ng ating bansang tinutulungan ang lungsod ng Maynila. Bumalik muli ang pagtitiwala ng mga kababayan natin sa Mindanao, sa Visayas, sa Northern Luzon, sa Southern Luzon at Central Luzon na muli nilang itinda ang kanilang produkto dito sa lungsod ng Maynila. A city grows when people believe in it again. Today, Manila is growing because confidence has returned. And when trust returns, investments follow, opportunities multiply, and progress becomes unstoppable. Now, let me share to you on the new and expanded projects of the City of Manila in the next 365 days sa ating buhay. Maliban sa 21,000 preschooler, muli nating ilulunsad ang Your Milk 2.0 na aabot na halos sa 60,000 plus na mga batang mag-aaral sa lungsod ng Maynila. From daycare, aakyat na tayo sa kinder hanggang grade 1. Sa darating na Hulyo, matutuwa na naman ang mga health sector. Mababawasan ang may sakit na bata kasi malulusog na naman sila. Alam naman natin sa mga pag-aaral, regular na milk supplementation ay nakatutulong sa magandang nutritional status, healthy weight gain para sa mga undernourished children, at mas maayos na atensyon, partisipasyon sa klase. Lagi silang masigla. At karagdagan, nakatutuwang isipin na tayo, mga batang Maynila, ay nakatutulong sa ating Filipino dairy farmers sa Southern Tagalog. Palakpakan natin ang ating mga Filipino dairy farmer. Natupad ang One Smart TV, One Classroom. Sa nabanggit kanina, itong taon na ito at magpahanggang susunod na taon, hindi lamang grade 1 at kinder ang ating bibigyan ng One Smart TV, One Classroom. Itataasan natin sa grade 2 at grade 3 sa buong Maynila. Tuloy ang pabahay. Hindi tayo titigil. Katunayan, sa mga nanonood, may raffle po kami ni Vice Mayor Chi Atienza next month sa lahat na nag-apply ng in-city vertical housing program. Sa health services, nabuksan ang Barrio Pogoso, Barrio Magsaysay, Valeriano Pogoso, ngunit kaalinsabay nito, as we speak, ginagawa na ang Pamana Health Center, Beata Health Center at San Nicolas Health Center.
Sa pagsisimula nitong termino ito, nabuksan natin ang Corazon C. Aquino General Hospital. Ngunit nakamit nito ang pinakamabilis na yakap accreditation. At dahil dyan, kasabay din nating nirenovate ang Ospital ng Sampaloc Emergency Room. Katatapos lamang ng renovation ng Ospital ng Maynila Emergency Room. Ginagawa ang Manila San Francisco Friendship Library, Manila Sacramento Friendship Library. At higit sa lahat, mga nanay ko, mga tatay ko, mga chairman, kagawad, secretary, treasurer, XO, SK, sabihin nyo na sa anak nyo, sa ngayon pa lamang, mangarap na silang maging doktor, mangarap na silang maging nurse, radio technician, or radiologist, and so on and so forth. Sapagkat, isa sa pinagmamalaki nating lahat bilang Batang Maynila, ay ang naitatag na pamantasang lungsod ng Maynila. Been producing top-notch students, graduates, board passer, top-notch board passer. But the space of pamantasang lungsod ng Maynila in Intramuros hindi na sumasapat sa pangangailangan ng dami ng mamamayan sa lungsod. Kaya po, yung naiwan kong pangarap para sa inyo, nung dating ako'y naging inyong mayor, immediately, we implemented it at kahit wala tayong pera, ipinanghingi ko. Siguro, ngayong hapon, iparating ninyo ang init ng inyong palakpak at pasasalamat kay President Bongbong Marcos Jr. Nakadali ako, maling anda, 500 million pesos para itayo ang pamantasang lungsod ng Maynila College of Allied Health Sciences Building. Ano ang halaga nito sa sinasabi ko sa inyo? Kung dati-rati hanggang 300 lang na estudyante ang kaya nating yakapin sa PLM Intramuros, ngayon kaya na nating akapin 5,000 students, future doctors and nurses, and all other allied health sciences courses. Wala pa tayong pera niyan. Maraming salamat, Executive Secretary Ralph Recto. Maraming salamat, DBM, Department of Budget and Management. Maraming salamat, President Bongbong Marcos. Kaya nyo pa? Obligasyon ko to sa inyo, mag-report. O, sumilong na yung iba. Our aspiration to make Manila great again begins with healthier children, better school, decent homes, quality health care for every family. Mga Batang Maynila, patuloy kong pagbubutihin, pag-iinamin ang collection efficiency. Sila Vice Mayor, sila... Ulan lang yan. Gutom nga, nalagpasan natin eh.
sumilong kayo. Baka bumaha ng pasyente sa OM mamaya. Palalawakin natin ang tax database upang matiyak at patas at maayos ang pagbubuhis sa lahat. Titiyakin natin ang bawat sentimo ng taxes ng mga tagalungsod ng Maynila ay magagamit. Bawat piso pumapasok. Kung ang drum may butas, huwag kayong mag-alala. Kakain ako ng bebel gum. Lahat tatapalan natin, mapuno lang ang drum ng kaban ng lungsod ng Maynila. Sa infrastructure, shout out District 2. Mga taga-District 2, taas ang kamay. Itong taon na ito, ipagagawa ko kayo ng bagong 8-story Auston sa District 2. At ito, hindi billboard. Totoo ito. Bakit? May naglagay ng billboard dun eh. Yung lupa sa Abad Santos, para lang magkaalaman tayo ng kaunti, yung lupa sa Abad Santos, dating ospital, pag-aari ng Property Management Office ng National Government. 1,900 square meter. Ang PMO under sa DOF. Kami ni Attorney Chris Fernandez nagtungo sa PMO at sinabi ko sa kanila, pwede ba biling ko na yung lupa ninyo sa Tondo? Sabi nila, pwede. Sabay tugon ko, pero wala kaming pera. Totoo po ito. Kapal lang ng mukha ang puunan ko rito at lakas ng loob. Sabi ko, total, this is your non-performing asset. Let be the asset of the city and be utilized by our people in District 2. Kasi luma na yung Auston. Masyado nang masikip, masyado nang hirap yung mga doktor, masyado na rin hirap yung mga pasyente. Ni parada, pinag-aawayan na magkakapitbahay doon. Ngayon, sabi nila, magkano nyo po gustong bayaran? Hindi po sa magkano namin gustong bayaran. Wala po kung kaba sa inyo. Bakit? Gobyerno kayo. Gobyerno kami. Iisa katawan, dalawa bulsa, magsasalin lang. Sabi ko, hindi yung presyo ang problema, yung pambayad. Sabi niya, ano pong gusto niyo? Pasensya ka na, Amado Bagaching. Andiyan ba si Amado? Oh. Sabi ko, bubumbayin ko kayo. Ano pong ibig sabihin, Yorme? Pwede ba? Hulugan. This is a story I really wanted to share, especially District 2. Napapayag ko. O ngayon, we have now in possession of the said property, now owned by the city. We are now paying 1 million a month for the next 10 years. Halos hindi na natin mararamdaman. Atin na, ngayon tapos na ang design ng ospital. At update ko lang kayo, 5 days ago, thanks to DOH, we already got the PTC or Permit to Construct Hospital ng Tondo. Shout out sa mga taga-District 2. Ano, Awe? Thank you, Lord. Thank you. Sabi ko sa iyo nadaanan ko kasi nung kampanya yun, sabi ko, dadalihin ko yan. Ayun, nadali naman. Kaya masaya ako para sa inyo. Ay pag nakita nyo yung hospital ninyo.
As we speak, bukod sa Binondominium 2 sa San Nicolas, malapit na rin matapos ang bago, fully renovated San Nicolas Health Center. Shout out sa mga batang San Nicolas. Mga taga District 1, shout out sa mga taga Don Bosco. Ipagagawa natin brand new at 1,600 square meter footprint, 3 palapag na Tondo Portior Super Health Center sa Don Bosco.